na panghuhuli sa motoristang walang nakalagay na not for hire sa kanyang pick-up. So inuhuli niya ako kasi, ano ang violation ko, Brad? Not for hire. Not for hire daw. Inako ng MMDA na enforcer nila ang mali. Pagsabog sa pabrika ng baril at bala sa Marikina, 2 empleyado ang patay. Sa pool sa CCTV, kahera ng motel, nagising ng pasukin sila ng mga holdapper. Ang gwardya naman, nagawa pang lumaban. Isa pang sa pool sa video, skater boy na nakipagsabayan sa mga sasakyan, wanted na sa mga pulis. Buwis buhay na naman. Mga estudyante sa Nueva Vizcaya tumutulay sa kable sa ibabaw ng Romargas ang ilog makapasok lang sa paaralan. At eto na nga, Ann Curtis at Joshua Garcia excited na sa premiere ng It's Okay to Not Be Okay. Ano kaya ang na-feel ni Ann sa kanyang teleserye comeback? Inilapag lang daw sa mesa sa kaaksidenteng sumabog ang sangkap na ginagamit sa paggawa ng bala sa isang pabrika sa Marikina. 2 ang patay. Sa kabila niyan, nanindigan ang may-ari ng pagawaan na sumusunod sila sa protocol. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Dinala na sa punerarya ang labi ng 2 namatay sa pagsabog sa loob ng pagawaan ng baril at bala sa Marikina. Kabilang sila sa 3 empleyadong itinakbo sa ospital nang mangyari ang insidente kahapon. Nasa loob sila ng kwarto kung saan sumabog ang primer na isang highly explosive component na sangkap sa paggawa ng bala. Ang isang biktima, tinamaan ng shrapnel sa dibdib, habang ang isa naman, naputulan ng kamay. Sa inisyal na inspeksyon ng PNP sa compound ng Arms Corps, posible umanong may mishandling sa primer mixture na nagresulta ng pagsabog. Nang buksan yung primer mixture, then linipat doon sa katabing parang table, ay doon accidentally sumabog. Pero ayon sa may-ari ng pagawaan na si Martin Tuason, mahigpit nilang sinusunod ang protocols sa loob ng pagawaan. Dumaan din umano sa training ang kanilang mga empleyado. To my knowledge, there were 3 people in the room. The room was designed to contain any blast and to protect the other people on the opposite side. Ayon sa ulat ng mga otoridad, naiuwi na ang pangatlong biktima ng pagsabog na nagtamo ng mga sugat sa mata at hirap sa pandinig. Nangako naman ang pamunuan ng pagawaan na bibigyan nila ng tulong pinansyal ang lahat ng pamilya ng mga biktima at naulila. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Dead on the spot ang isang babaeng binaril sa mukha sa Tondo, Maynila. Nangyari ang krimen malapit lang sa bahay ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Nakahandusay at wala ng buhay ang babaeng yan nang madatna ng ilang residente sa barangay 105 Tondo, Maynila. May tama ng bala sa mukha ang biktima na nakatira lang di kalayuan mula sa crime scene. Ayon sa mga opisyal ng barangay, nakausapan nila ang biktima ilang minuto bago siya natagpo ang patay. Nakiusap pa nga raw ito na tawagin ang mga magulang ng ilang kabataan na nakatambay sa harap ng kanilang bahay. Nung mga oras na bago naganap yung insidente o yung pamamaril, nag-rubing kami nila kagawad. Nadaanan pa nga namin. Kung sinabihan niya na yung mga bata pauwiin. Walang record sa barangay ang biktima, kaya pala isipan pa kung ano ang motibo sa krimen. Yung nanay niya, natupang nanay niya. Anong taon po yun? Anong panahon pa yung pandemic, yung panahon ni ng dating Pangulo. Dahil nga yung tungkol din sa drug nagbebenta. Ayon sa mga testigo, isang putok lang ng baril ang narinig nila. Nakita pa na tumagos ang bala sa isang poste ilang metro ang layo sa pinangyarihan ng krimena. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang gunman. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Mahigit 2 milyong piso ang nakuha ng isang driver sa kanyang among negosyante sa Caloocan. Ang suspect nagkunwaring rebelde at tinakot ang biktima para mahuthutan. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Mrs. Mami.
Relax ka lang. Kailangan ko kayo makapag-cooperate para ma'am, tinutulungan ka namin. Tulungan kayo. Halos di makapagsalita at sumakit ang ulo ng babaeng yan nang kausapin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa kanilang bahay sa Caloocan. Damay siya sa pagkakaaresto sa kanyang mister na nagtatrabaho bilang personal driver. Inireklamo siya ng kanyang among negosyante dahil sa umano'y panghuhutot ng pera. Ayon sa NBI, gumamit ng ibang cellphone number ang suspect. Nagpakilala siya sa amo niya bilang si Ka Freddy na miyembro ng New People's Army o NPA. Pinagbantaan niya ang kanyang amo na may masamang mangyayari sa pamilya at negosyo kung hindi magbibigay ng pera. Base sa investigasyon, 2018 pa nagsimula ang panghuhutot. Umabot sa higit 2.6 million pesos ang nakuwang pera. Ngayon lang daw naglakas loob na magsumbong ang biktima. Kasi iba na yung pagbabanta sa kanila lately. Pati na yung location ng anak, ng apo, sinasabi na nandito yung anak mo, nandito yung apo nyo. Alam namin kung nasaang lugar. Nabisto ang suspect matapos ituro ng kanyang kapitbahay na kasabwat ng mag-asawa. Yung bank account na ginamit nila ay yung sa kapitbahay nila. Nahuli yung may account mismo at ikinanta na nga na yung account niya ang ginagamit nitong mag-asawa at nakakakuha lang siya ng share. Inamin naman ng lalaking suspect ang panguthot para daw may pang-dialysis. Bukod pa riyan, Nagawa ko lang naman po yun dahil sa naupo ko sa sugal, slot machine. gawa-gawa lang daw niya ang pagiging miyembro ng NPA. Nadamay lang din daw ang misis niya dahil sa bank account nito na transfer ang ilan sa mga nahutot na pera. Mensahe niya sa kanyang amo, Sana po mapatawad po nila ako. mahaharap ang mag-asawa sa reklamong robbery extortion, financing terrorism, money laundering at paglabag sa SIM Registration Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Narito na ang mga latest showbiz balita ngayong Martes. Ipinasilip na ang mga kaabang-abang na eksena sa ikatlong season ng hit Japanese series na Alice in Borderland. 今はの国にはまだ無限の可能性が秘められているからね。ゲーム開始だ。Sa trailer, ikinasal na ang dalawang bida na sina Arisu, played by Kento Yamazaki, at Usagi by Tao Tsuchiya. Pero minumulto sila ng mga alaala mula sa Borderland, ang parallel universe kung saan kailangan manalo para makaligtas at makalabas. The plot thickens nang biglang mawala si Usagi at bumalik sa Borderland. Iikot ang Season 3 sa paghahanap at pag-rescue ni Arisu sa kanyang asawa. Ipapalabas ang Alice in Borderland sa September 25 sa Netflix. Susunod sa pool sa CCTV, jeep na umarangkada kahit naka-red light nabangga ng e-jeep. Isa pang sa pool sa video, pasikat na skater boy sa kalsada, pinaghahanap ng mga otoridad. At Deadline World Tour concert ng Blackpink, star-studded. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sinalpok ng humaharurot na motorsiklo ang babaeng tumatawid sa kalsada sa Cebu City. Habang nagkabangga naman ang dalawang jeep sa intersection matapos mag-beating the red light ng isa. Sa Frontline ning balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Sa downtown Cebu City, umarangkada ang pulang jeep na yan kahit naka-red light pa sa intersection. Kaya naman, nasalpok ito ng parating na modern jeep. Hindi na nakita sa CCTV
pero isang pasahero ang tumilapon sa pulang jeep. Habang ang mga pasahero ng modern jeep napaupo sa gilid ng kalsada habang iniinda ang sakit at galos sa katawan. Pawang mga estudyante ang sakay ng modern jeep. Inaalam pa kung ilan ang sugatan at kung sasampahan ng reklamo ang driver na beating the red light. Sa Cebu City pa rin, pasado alas 11 ng gabi sa kalsada sa barangay Camputao, kitang tumatawid ang babaeng yan. Pagdating niya sa madilim na bahagi ng kalsada, nasalpok siya ng umaharurot na motorsiklo. Tumilapon ang biktima, sumemplang ang rider. Rumispondi naman ang mga otoridad at parehong dinala sa ospital ang mga nadisgrasya. Ang pedestriana na si Jane C. na comatose, habang inoperahan naman ang rider na si Earl Sean Estrella. Iniimbestigahan na ang aksidente. Inaalam din kung nakainom ang rider. Wala pang pahayag ang pamilya ng biktima kung magdedemanda sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas. Viral ang video ng isang skater boy na nagpapakitang gilas sa main road sa Davao City. Bawal po yan. Sa video, abay walang takot na nagpagewang-gewang at tila nagpapasikat ang lalaking yan sa bahagi ng Shrine Hills Road sa barangay Matina Crossing. Hindi kinakabahan kahit malalaking sasakyan ang nasa kabilang linya. Sa isa pangang punto, lumipat siya ng lane. Higit 1 minuto siyang nag-skateboard sa kalsada. Ang video na yan, inulan ng batikos online. Ayon sa Davao City Police, ipinagbabawal ang pagsiskateboard sa mga pangunahing kalsada. Inaalam na nila kung sino ang nasa video. Muntik mahulog sa bangin ng isang jeep sa Dasmariñas, Cavite. Ayon sa mga otoridad, tumama sa gutter ang gulong ng jeep kaya nawala ng kontrol ang driver at dumiretso sa harang ng tulay. Dinala sa ospital ang 6 na sakay ng jeep. Sugatan naman ang 48 anyos na lalaki matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan niyang kotse sa Baguio City. Base sa investigasyon, sa halip na preno, si linyador ang natapakan ng driver. Bilangga pa nito ang isang mixer sa pag-aakalang mapapahinto nito ang kanyang sasakyan. Pero ang ending, nadamay pa ang mixer. Agad namang dinala sa ospital ang driver. Star-studded ang Deadline World Tour Concert ng Blackpink sa Goyang Sports Complex sa South Korea. Isa sa mga present dyan si J-Hope ng BTS at si Korean superstar Lee Min-ho. Spotlight stealer naman ang aktor na si Jung Hae-in na usap-usapang may something with Blackpink member Jisoo. Full support din ang ilang members ng ibang K-pop groups gaya ni Jihyo at Nayeon ng Twice at 17. Blackpink has really returned in your area. Dahil bukod sa world tour, inilabas na rin nila ang teaser para sa upcoming MV ng new single nilang Jump. Susunod sa Pulsa CCTV, nanlabang sekyu, sinubukang saksakin at barilin ng mga hold-upper sa isang motel. Higit kalahating bilyong pisong halaga ng illegal drugs bistado sa Balikbayan Box. At traffic enforcer na nanita ng pick-up na walang not for hire sticker, nagkamali raw ayon sa MMDA. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakipag-agawan ng kutsilyo sa hold-upper ang gwardya ng isang motel sa Zamboanga City. Malapitan ding binaril ang sekyu ng isa pang hold-upper pero nagmintis. Ania sa Frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nakaidlip ang kaherang niyan sa front desk ng isang motel sa Zamboanga City. Maya-maya may dumating na 2 lalaki. Ang isang naka-helmet at armado dumiretso sa kahera at nagdeklara ng hold-up.
Dito na nagising ang kahera. Wala siyang nagawa kundi hayaang buksan ng kawatan ang kaha. 22,000 pesos ang nakuha nito. Sa kuha naman ng CCTV sa labas ng motel, kita ang pagdating ng gwardya habang nangyayari ang holdapan. Sinita ng sekyo ang suspect na nasa labas ng motel. Nang makalapit ay nagpambuno sila. Nagpaputok naman ng baril ang isa sa mga holdupper. Napaupo ang gwardya saka naman tumakas ang mga kawatan. Sa video sa loob ng motel, kita ang kahera na nagtago sa ilalim ng lamesa. Habang ang pinaputok ang gwardya, nakabangon pa dahil nagmintis pala ang holdupper. Hindi tinamaan ang CQ. Sinubukan pang habulin ng gwardya ang mga suspect pero nakamotorsiklo silang tumakas. Ang kahera, grabing takot daw ang naranasan. Minsan talaga, nangihinig na talaga lahat ng katawan, hindi ako makagalaw. Kwento naman ng gwardya, may dala palang kutsilyo ang salaring nagsilbing lookout. Mabuti na lang at hindi siya nasaksak. Nag-agawan na kami ng kutsilyo kasi saksakin niya ako. Gawan kayo ng kutsilyo. Tapos nagawan kayo ng kutsilyo, sa loob lumabas, pinaputok ko na. Kung paputok sa akin yun, yung parang nawala ko ng malay ba. Sa awa ng Diyos, hindi ko natamaan dahil. Inaalam na ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Abot sa 749 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa Manila International Container Port sa Tondo, Maynila. Nadiskubre ng mga otoridad ng mahigit 100 plastic na naglalaman ng shabu sa loob ng 4 na balikbayan box na galing sa California sa Amerika. Ipapadala sana ang mga ito sa Mandaluyong at Quezon City. Nakatago ang iligal na droga sa mga box ng cereal, snack packs at instant noodles. Inaalam pa kung sino ang nasa likod ng shabu shipment at mga contact nito dito sa bansa. Susunod, MMDA, inaming mali ang panghuhuli sa isang sasakyang walang not for hire sticker. Mga estudyante sa Nueva Vizcaya, buwis buhay na tumatawid sa kable habang rumaragasa ang ilog para makapag-aral. At it's okay to not be okay. Stars, Ann Curtis at Joshua Garcia, excited na sa kanilang bagong teleserye. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Viral ang panghuhuli sa isang motorista dahil walang nakalagay na not for hire sa kanyang pick-up. Pag-amin ng MMDA, mali ang kanilang enforcer. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Yeah, so inuhuli niya ako kasi ano violation ka, Brad? Not for hire. Not for hire daw. Nagtalo ang enforcer at driver ng pick-up sa bahagi ng C3 Road sa Quezon City. Sinita ng enforcer ang driver dahil wala raw itong sticker na not for hire kahit may karga ang sasakyan, bagay na pinalagan ng motorista. So aanihin ko etong bed na to kung hindi ko pala pwedeng kargahan. Pero nanindigan ng enforcer na may violation ng motorista. Hindi raw dapat ginagamit sa negosyo ang pribadong sasakyan. Wala naman ganyan. Sa business lang. Paano mo nalaman? Paano mo nalaman ginagamit ko sa business? Sabi pa ng enforcer, may karga na uling ang pick-up. Pero giit ng driver, pampribado lang ang gamit ng kanyang sasakyan. Sigurado ka uling? Sigurado ka uling, ha? O sige, buksan mo. O, buksan mo. O, ano? Nasaan ang uling? Sabi mo uling. Ngayon, junk shop. Sa kabila ng pagpalag ng driver, tiniketan pa rin ng enforcer ang motorista. Napanood din ng MMDA ang viral video na yan na may higit 1 milyong views na. Sa isang press conference, nilinaw ni MMDA Chairman Romando Artes na hindi paglabag ang kawalan ng not for hire markings. Pero hindi raw otorisado ang enforcer na manita ng mga sasakyang may karga. Ang violation po niyan, hindi po not for hire. Ang violation po ay kolorong. Hindi lamang po siguro nakikinig yung aming enforcer noong pong itinuro ito sa kanya, kaya hindi niya po maipaliwanag kung ano po yung violation. We will admit
mali po yung aming enforcer. Bagamat hindi valid ang paninikit ng enforcer, napag-alaman ng MMDA na kolorum nga ang sinitang driver ng pickup. Hinahanap siya ngayon. Kasalukuyan namang suspendido ang traffic enforcer sa video dahil naman niya sa kinakaharap niyang hiwalay na reklamo ng pangungutong. Nakipag-ugnayan daw sa kanila ang motoristang nabiktima umano ng enforcer nang makita ang viral video. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Namaril ng nakagitgitang pickup ang isang senior citizen na driver sa Tanay Rizal. Nagtangka pang tumakas ang suspect pero hinabol at na-corner ng mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Pinadapa at pinusasa ng mga pulis ang 71 taong gulang na lalaking yan nang makorner sa gasolinahan sa Tanay Rizal. Inaresto ang sospek na si Medardo Gatchalian matapos niyang barilin ang nakaalitang driver ng pick-up. Kita pa sa windshield ng pick-up ang mga tama ng bala. 2 ang sugatan. Isa sa kanila ang nasa kritikal na kondisyon. Lumalabas sa investigasyon na nag-ugat sa gitgitan ang insidente. Kauna na sila ng heated argument and then umalis yung suspect, bumalik sa sasakyan at pagbalik niya, mayroon na siyang baril at pinutukan niya na yung victim. Tinangkapan ng sospek tumakas sakay ng kotse pero isang nakakitang rider ang nagsumbong sa mga pulis sa insidente ng road rage. Mismong ang bagong talagang provincial director ng Rizal Provincial Police Office ang umaresto sa sospek. Tumanggi nang magbigay ng pahayag sa media ang sospek pero ayon sa mga pulis, umamin siya sa pamamaril. Nakuha mula sa sasakyan ng sospek ang baril na expired ang lisensya na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Nahulihan din siya ng 2 magazine na kargado ng mga bala, kutsilyo at bolo. Mahaharap ang sospek sa patong-patong na kaso gaya ng illegal possession of firearms at frustrated murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Buwis buhay ang ilang estudyante sa bayan ng Cayapa, Nueva Vizcaya para lang makapag-aral. Tinatawid nila ang mga kabling yan kahit nasa ilalim nila ang rumaragasang ilog at bumubuhos ang ulan. Kasama nila riyan ang ilang guro. Ayon sa mga otoridad, may hanging bridge sa lugar dati pero nasira ito noong November 2024 dahil sa mga bagyo. Pinag-utos na rin ng bagong alkalde sa lugar ang pag-aayos sa hanging bridge na nagkokonekta sa barangay Latbang at Pinayag. Plano ng ilang pribadong ospital na wag munang tumanggap ng guarantee letter. Halos kalahating bilyong piso na kasi ang utang sa kanila ng DOH. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Mahal magkasakit at ma-ospital. Para mabawasan ng hospital bill, gumagamit ang ilang pasyente ng PhilHealth o anumang health card. Karaniwan ding humihingi ang mahihirap na pasyente ng guarantee letter sa mga opisyal o ahensya para matulungan sila sa bayarin. Pero plano ng ilang pribadong ospital na wag munang tumanggap ng guarantee letter. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI, 39 na ospital sa Batangas ang hindi pa nababayaran ng DOH. Umabot na raw sa 480 million pesos ang utang, kaya natatakot silang maapektuhan na ang kanilang operasyon. Kasi kaya po medyo nag-worry na po yung mga hospitals kasi 2 months ago, sinabi na po namin na itong kakulangan na yan. And then medyo nagbayad po sila ng pakonti-konti and then continuous naman po ang pasok ng GLs. Yung iba pong payables nila na dapat last year pa po yung iba . Ayon sa Malacanang, nakausap na nila ang DOH kaugnay ng issue sa guarantee letter. Kulang daw ang ilang dokumento ng private hospitals kaya nade-delay ang bayad ng gobyerno. Kumpletuhin lang po yun yung mga dokumento dahil po ang DOH ang sinasabi sa atin ay may sapat na pondo. Well, that is their side po. But for our hospitals, most of them have already submitted all the documents. Ayon naman sa DOH, tuloy-tuloy ang pagbabayad ng utang sa mga ospital. Para maiwasan ang ganitong pangyayari, mas mainam daw na timbangin ng mga pribadong ospital ang kakayahan ng mga pasyenteng magbayad. Pwede naman daw i-admit sa ward o di kaya i-refer sa mga pampublikong ospital ang mahihirap na pasyente. Paglilinaw ng PHAPI, sakaling matuloy ang kanilang planong hindi tumanggap ng guarantee letter, hindi naman daw nila tatanggihan ang mga pasyente, pero kailangan mabayaran ang buong hospital bill para ma-discharge.
Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Pumapayat na raw sa kulungan sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa palasyo, baka kailangan lang daw nitong mag-exercise. Nasa Frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Skin and bones o butot balat na raw sa kapayatan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ayon yan sa kanyang dating asawang si Elizabeth Zimmerman na bumisita roon last week. Dapat nga bang ikabahala ito? Ayon sa Malacanang, hindi naman po pababayaan ang Pangulo, ang dating Pangulo doon. Dahil mismo ang pamilya niya nagsabi na okay po ang Pangulo, ang kailangan na lang po siguro niya ay exercise. Bumisita rin ulit si Vice President Sara Duterte sa The Hague. Hanggang July 23 na raw siya roon. Muli naman niyang binanatan ang Administrasyong Marcos nang malamang ang gobyerno ang gagastos para dalhin sa ICC ang 4 na testigo sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Saan ba talaga yung priorities ng administration na ito? Apparently puro politika lang yung paninira sa politika lang yung kanilang prioridad at hindi yung mga mamamayan. Muli namang iginiit ng palasyo na hindi nakikipagtulungan ng gobyerno sa ICC. Pumalag din ang Malacanang sa sinabi ng legal counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na isusumite nila sa ICC ang Senate Committee report sa investigasyon ng War on Drugs na magpapatunay raw na politika lang ang motibo dito. He should do better than that. He should concentrate on his defenses. He should also remember that this case was filed as early as 2017. So wala pa po si Pangulong Marcos. Dapat mas pagbutihan pa po niya ang pag-research ng kanyang mga facts para po hindi po siya maligaw. Kinumpirma naman ni Senator Robin Padilla na nilagdaan na rin ni Senador Bongo at Bato de la Rosa ang inihain niyang resolusyon sa Senado para ipanawagan ang repatriation o pagpapauwi sa dating Pangulo. Pero ayon sa isang kongresista, hindi nasakop ng kapangyarihan ng gobyerno ang pagpapauwi kay Duterte. Habang nasa The Hague si VP Sara, sinabi ni Senador Mig Zubiri na tila witch hunt ang impeachment trial sa BC. Nainsulto naman dyan ng ilang kongresista. Giit nila, hindi witch hunt ang impeachment kundi isang constitutional process. Dahil dyan, dapat na nga bang mag-inhibit ang ilang senator judge na obvious na pabor o hindi pabor kay VP Sara? Sabi ng Malacanang. Hindi dapat mag-inhibit. Pakita na lang nila sa tao kung paano sila kumilos at gumalaw para sa taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagkaayos na sina megastar Sharon Cuneta at veteran showbiz columnist at TV host na si Christy Fermin matapos magkademandahan noong nakaraang taon. Sa post ng talent manager at host na si Ogie Diaz, magkakasama sa picture sina megastar, ang asawa niyang si Senator Kiko Pangilinan at si Nay Christy. Ayon kay Mama Ogs, nagkita ang tatlo sa korte kanina para iurong ang kaso matapos mag-public apology si Nanay Christy sa kanyang YouTube channel. Matatanda ang nagsampa ng kasong cyber libel sina Mega at Senator Kiko laban kay Nanay Christy noong May 2024 dahil sa umano'y malisyoso at walang basihang opinyon laban sa kanilang pamilya. Konting hintay na lang at mapapanood na sa Todo Max Primetime 5 ng TV5 ang Philippine adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. Lalo pa ngang nakaka-excite dahil inilabas na ang bagong trailer niyan. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Vilinario. Sa gitna ng kagubatan, sa isang palasyo, may nakatirang isang prinsesa. Malungkot ang buhay niya. Malalim ang hugot, malawak ang imahinasyon. Isang batang lalaki ang nagising. Dinalaw kasi siya ni Batibat, ang espiritu ng mga bangungot. Matindi ang sikreto ng masakit na nakaraan at ang nakababaliw na takbo ng kasalukuyan at hinaharap. Yan ang bagong official trailer ng Pinoy remake ng K-dramang It's Okay to Not Be Okay. Gaya ng nakaka-excite na pasilip, excited na rin ang mga bida ng serye na sina Ann Curtis as Mia at Joshua Garcia as Patrick. Lalo't importanteng usapin ng mental health ang tema ng serye. It's time that
we address and educate about the different conditions and how they can be treated. Una nahirapan ako na gawin si Patrick, pero sa tulong ng lahat, lalo si Direk, nagawa ko yung role ko. Comeback teleserye ito ni Anne after 10 years. Kaya naman she couldn't say no. Lalo na't fan din siya ng Korean version nito. Bukod sa individual characters, highlight din ng seryang iba't ibang scenic locations sa Manila at Visayas. Something to be proud of, and it's something that even if Koreans were to watch our adaptation, mapapawaw sila sa lugar kasi ang ganda talaga ng Pilipinas. Mapapanood ng It's Okay to Not Be Okay sa Todo Max Primetime 5 ng TV5 simula July 21. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. At yan ang mga frontlines sa showbiz ngayong Martes. Ako po, si Maui David. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.